Anim na pong mga istasyon ng radyo nationwide. Mahigit sa 1,000 mga news anchors, commentators at DJs nationwide. Mahigit sa 5,000 mga reporters at correspondents nationwide. Buong araw na naglilingkod nationwide. Balita at komentaryong dapat niyong malaman. Serbisyo publikong may aksyon agad. RMN, radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news and public service network sa buong Pilipinas. Sama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Metro Manila. Ito ang DZXL 558. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. RMN. Hanggang tumulong sa'yo. Halina't pakinig sa bagong programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Kaya natin to, kids! Kami ang mga kagagawa ng mundo. At tinig kami, sumasaling sa tinig nyo. Kasama kami sa mas susulit ng isang tinig tinawag. Kami ang mga kagagawa ng mundo. Ang laban namin ay bahagi ng laban ninyo. Nais natin ay isang pupunta. Palayaman at malaya. Ikaw ba ay bata? Kung ganon, may karapatan ka. At kahit bata pa lamang tayo, ating alamin, ipagtanggol at itanghal ang ating mga karapatan dahil... Kaya natin to, kids! Maulang umaga mga kaibigan. Magkakasama-sama na naman tayo ngayong linggo, ika-22 ng Hulyo. Totoo yan. Mabagyong umaga sa ating lahat. Naku, sana hindi na malakas ang ulan, di ba? At ang programa ninyong napapakinggan tuwing linggo ng umaga, alas 10 hanggang alas 11. Ito ang... Kaya natin to, kids! Makakatama po natin ngayong umaga ang ating kakwentuhan na si Tita Jang Monte mula sa Gabriela Women's Party. Magkasama na naman tayo ngayong linggo. Si Salome Nanyos, 15 taong gulang, mula sa Barangay Tatalon, Quezon City. At may bago tayong kabarkada ngayong linggo ng umaga. Walang iba kundi si Princess Dungog, 17 taong gulang, mula naman din sa Barangay Tatalon, Quezon City. Salamat, Tita Jang. Ang Kaya Natin to, Kids ay programang gawa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at buong pamayanan. Sa tulong ni na Tita Jang, kami na Princess ang inyong mga magiging broadcaster, reporter, writer, radio drama talents at marami pang iba. Ang programang Kaya Natin to, Kids ay daluyan ng edukasyon, ng impormasyon, diskusyon hinggil sa karapatan ng mga bata, ng kababaihan at pati na rin ng buong komunidad. Gayon din ang ating mga issue at mga pakikibaka. Higit sa lahat, iikot ang ating talakayan tungkol sa mga pang-aabuso sa mga bata at paano ipagtatanggol ang ating mga karapatan. Gayon din syempre, ang maitutulong nating mga bata sa ating komunidad at buong pamayanan. Tingnan nyo ba, Princess at Salome, may magagawa kayong mga bata? Siyempre! Kasi kaya natin to, kids! At ang programang ito ay hatid sa atin, syempre, ng Association for the Rights of Children in Southeast Asia o ARCSEA. At syempre, ng Gabriela Women's Party List. Sa pakikipagtulungan, Department of Social Welfare and Development at ng DZXL. Kaya, halinang makinig, maaliw, maantig at makilahok sa isang oras ng natatanging programa na gawa ng mga bata para sa mga bata. Kasama ang kababaihan at ang buong pamayanan, ito ang Kaya Natin to, kids! muli isang
napakagandang linggo ng umaga, mayong adlaw sa mga Bisaya nga naminaw karong adlaw sa ating mga tagapakinig dito sa ating palatuntunang Kaya Natin To Kids. Kahit na napakalakas ng pag-ulan at matindi ang pagbaha nitong mga nakaraang araw. At kahit usong-usong o laganap ang mga sakit dala ng tagulan. Last Sunday, sa ating KN2K second episode, ay napag-usapan ang kalusugan ng mga nanay at ng mga bata. Nakapakinig nga ako last Sunday at naging bisita dito sa Kaya Natin To Kids si Dr. Puroflor Isleta at nakapanayam namin si Tito Jom Salvador ng Gabriela. Oo nga, Princess. Alam mo, napakaganda nung naging kwentuhan nung nakaraang linggo kasama yung dalawa nating mga bisita. Yan. Sa mga friends natin, kung may mga tanong o comments, maaari kayong tumawag at mag-text sa mga hotline ng RMN. Para sa San, 0923-911-8899. At para naman sa smart users, 0927-863-7771. Para sa mga Globe users, 0927-863-7771. At kung kayo naman ay smart, 0921-431-1044. At pwede nyo rin kaming makakwentuhan sa pamamagitan ng Twitter. I-follow nyo lamang po ang Kaya Natin To Kids. Ang Kaya Natin To Kids, Kaya. Natin, NATINTOKIDS. Hanapin nyo kami, I-stalk nyo kami. Pumunta lamang sa twitter.com, Kaya Natin To Kids, at i-tweet sa amin ang inyong mga tanong, mga komento, at mga opinyon. Yan, makikita nyo pa rin ang mga updates tungkol sa Kaya Natin To Kids sa Facebook page ng ARCSEA sa www.facebook.com/ARCSEA-Child-Rights. Ang ARCSEA po ay ARCSEA, Child Rights. I-like nyo po ang page at mag-iwan ng mga mensahe at comments. Maaari ding mapakinggan ng ating mga friends ang mga episodes ng Kaya Natin To Kids sa www.youtube.com/Kaya Natin To Kids. Ayan, mga friends. Text lang, tawag lang. Ulitin natin, 0923-911-8899, 0927-863-7771, at 0921-431-1044. Kung meron kayong nais batiin, may nagbi-birthday, may ikakasal, may binibinyagan, kung ano man, o meron lang kayong gustong i-hi sa pamamagitan ng Kaya Natin To Kids, text lang kayo. At bago tayo tumungo sa pagkikwentuhan natin ngayong umaga, ano ba yan? Bulol. Balitang bata muna tayo mula kay Salome, 15 taong gulang, mula syempre sa Tatalon. Balita mula sa mata ng bata, Balitang Bata. Para sa mga napakainit na balita, ayon sa Pag-asa ay nakalabas na sa Pilipinas ang Tropical Depression Ferdy at binabaan na ang mga storm signal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit mananatiling maulang panahon. Narito ang pinakabagong weather bulletin mula sa Pag-asa. Ang Kalakhang, Maynila ay nakakaranas ng paminsang-minsang pag-ulan dulot ng habagat. Katamtamang hangin mula sa Timog Kanluran, ang iiral at look ng Maynila, magiging katamtaman ang pag-alon. Ang tinatayang agwat ng temperatura ay mula 23 hanggang 29 na antas ng Celsius. Para pa sa ibang balita, kakatapos lamang ng ginanap na training ng Children's Right Protection Brigade o CRPB ng Sabnang Barangay 180 Tondo, Manila City noong nakaraang linggo, ika-15 ng Hulyo sa Bataan. Ang CRPB ay bahagi ng proyekto ng ARCSEA na naglalayong pangalagaan at protektahan ng karapatan ng mga bata sa ilang komunidad sa Metro Manila at Gitnang Luzon. Ayon kay Barangay Captain Veronica Salvedea ng Barangay 180, Zone 16, District 2. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng ARCSEA, ganun din sa iba't ibang organization na yung Gabriela, Sama Ka Na. Nagpapasalamat ako dahil
nagkaroon po kami ng pagkakataon na mabigyan kami ng kaalaman o seminar tungkol dito sa CRTV. Dahil kung wala ito, ay hindi namin malalaman kung ano yung mga karapatan at proteksyon ng mga kabataan, lalo sa kagaya ko na isang barangay official sa aming komunidad, ay malaki pala ang maitutulong ng ALSEA, lalo nagiging ang ating mga kabataan ay yung iba ay nagiging pasaway at naliligaw ng landas. Maraming salamat po. Yan, mula sa Bata News Network, ito po si Salome Nanyos nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids. Mayroon din tayong ulat mula naman kay Tita Nes Oliva na kasalukuyang nasa opisina ngayon ng Gabriela sa Quezon City. Tita Nes, pasok! Magandang umaga sa inyo, Jang, Salome at Princess. Kumusta naman kayo dyan? Maganda pa rin kahit bumabagyo, Tita Nes. Tulong din naman ako. Sabi ko na Oo. So, nandito ako ngayon sa pambansang tanggapan ng Gabriela na, naku, ito nga, kitang-kita ko patuloy na lumalakas pa rin yung ulan, no? Pero ganun pa man ay talagang dire-diretso lang, tuloy-tuloy pa rin yung paghahanda ng mga kababaihan dito, no? Para sa pagkilos bukas, Lunes, yung ika-23 ng Hulyo, SONA ni Aquino. So, dito po sa opisina ng Gabriela, sama-sama pa rin yung mga kababaihan, naghahanda ng mga placards, no? Sinusulat yung mga panawagan, no, ng mga kababaihan at bata. Tapos nakikita ko rin, dito nag-iensayo yung mga kababaihan, yung Sining Lila, yung grupong pangkultura ng Gabriela. So, alam naman natin, taon-taon, inaabangan talaga yung mga jingle, mga protest jingle ng Sining Lila. So, kasama po ang Gabriela sa People's Zona na magmamarcha bukas sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, alas 11 ng umaga. Nabanggit mo, Tita Nes, yung mga sinusulat ninyong mga placard. Ano bang nakasulat dyan sa mga placard na yan? Napakarami yata niya. Oo, napakarami. Di siyempre, yung unang-una, yung serbisyong pangkalusugan, huwag gawing negosyo. Dapat dagdagan ng serbisyo. Tapos yung isa pa, Jang, yung K-12 ni Pinoy, dagdag pahirap sa mga nanay. Dapat ibasura. So, ito yung mga panawagan ng mga nanay dito sa Gabriela para sa mga kababaihan at bata. Mga ilang mga nanay ba ang inaasahan nating makakasama bukas sa ating pagkilos ng kababaihan at syempre kasama na rin ang bagong alyansang makabayan diyan sa magaganap na State of the Nation address? Oo, diyan. Marami-rami rin, mga nanay na sasama bukas, mga kababaihan, tinataya namin sa 5,000 na makasama bukas sa marcha patungong Commonwealth. At syempre, rain or shine yan, Oo, rain or shine to. Shine or shine, rain or rain. Basta susugod ang mga kababaihan para sa SONA ni Aquino. Wala bang konting pangilite sa kung ano ang maririnig natin mula sa Sining Lila bukas? Surpresa yan dyan. Kailangan bukas ay nandun kayo para mapanood nyo ang live performance ng Sining Lila. Surprise! Surprise! Surprise, siyempre. Tita Nes, anyayahan mo na ang ating mga tagapakinig, mga nanay, gayon din ang mga kabataan na lumahok sa alternatibong State of the Nation na ipapahayag ng mga kababaihan. Okay, sige. Nananawagan po ang Gabriela sa lahat po ng mga kababaihan at mamamayang ayaw na doon sa mga tumitinding pagpapahirap, tapos yung pasista at pagpapakapapit sa US at panilinlang ni Pangulong Aquino. Nalumahok po tayo bukas sa SONA ng bayan. Bukas, July 23, magkita-kita po tayo sa Luzon, Commonwealth ng alas 10 ng umaga at magmamarcha po tayo sa ganap na alas 11 patungo po doon sa Batasang Pambansa. Yun po ang panawagan ng Gabriela. Okay. So, ito po si Nes Oliva nag-uulat para sa Kaya Natin To Kids! Mukhang bising-bising nga talaga ang Gabriela para sa paghahanda dyan sa State of the Nation address bukas ni Pangulong Noynoy Aquino. Siguro kayo, tuwan-tuwa kayo, walang mga pasok bukas. Actually po, Tita Jang, may pasok po kami bukas. May pasok kayo?
Ay, ang walang pasok ay yung mga eskwelahan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, tama? At yung mga maapektuhan ng mga pagkilos, no, diyan sa araw ng SONA ni Noynoy Aquino. Gayun din, nako, yung mga friendships natin diyan sa Batasan, yung mga Kaya Natin To Kids, mga friendships natin, sila Aya, sila sino pa nga ba? Ang dami-dami, nakalimutan ko na. Yung mga taga-Commonwealth na nandyan, tsako, walang pasok bukas. Sana magkita-kita rin tayo at magpahayag din kayo ng inyong gustong marinig sa State of the Nation. Siyempre, yung mga tagapakinig natin na gusto ring anong gusto nyong marinig? Ang tanong natin sa inyo ngayon. Anong gusto nyong marinig bukas sa State of the Nation address ni Pinoy? O baka meron kayong gustong ipahatid kay Pangulong Arroyo kung kayo ay bata o nanay na nakikinig sa amin ngayon? Kay Pangulong Noynoy Aquino, ano ang inyong mensahe? Dahil bukas ay SONA na, 0923-911-8899. Gayon din, 0927-863-7771 at 0921-431-1044. Magandang umaga rin sa'yo, Cherry Jonaldo ng Taytay, Palawan. Ay, love na love ka namin. Linggo-linggo ka nagpapabate at nakikinig. Love ko ang mga taga-Palawan. Okay. At dahil nga bukas, rain or shine, tuloy ang SONA, tag-ulan pa rin. At marami ang dinadapuan ng sakit na dengue. Nakakatakot yan. Para bigyan tayo ng ilang tips kung paano makaiwas sa sakit na ito, papakinggan natin ngayong umaga ang tips para kay nanay mula kay Nanay Lynn Orteza ng Tatalon, Quezon City. Mga nanay, alam niyo ba na ang dengue ay isang acute viral disease na dulot ng flavivirus? Nakukuha ito dahil sa kagat ng lamok na ang species ay tinatawag na Aedes aegypti. At madalas na simptomas ng may sakit na dengue ay mataas na pabalik-balik na lagnat, masakit na kalamnan at mga kasukasuan, pagsusuka, rashes sa balat at pagdurugo ng ilong o kaya ay gilagid. Kaya mga nanay, para makaiwas sa dengue, siguraduhin naglilinis ng kapaligiran. Itapon ang mga naiipon na tubig sa labas at loob ng bahay. Takpan ang mga lalagyan ng tubig tulad ng mga drum at timba upang hindi pamahayan ng itlog ng lamok. Maglagay din tayo ng mga mosquito repellent lotion na may DEET, oil of lemon, eucalyptus o citronella, lalo na sa mga chikiting. Maganda rin gumamit ng kulambo kapag natutulog. Kaya mga nanay, maging maingat tayo sa kagat ng lamok lalo na sa umaga at bago gumabi. At kapag ang inyong mga anak o sinuman sa inyong pamilya ay nagpapakita ng mga sintomas na nabanggit ko kanina, pinakamainam na dalhin agad sa doktor upang masuri at matest ang dugo. Ito si Nanay Lynn mula sa Tatalon para sa Tips para kay Nanay. Ayan, napakinggan ninyo ang tips para kay nanay. Manatiling nakasubaybay at magbabalik ang Kaya Natin To Kids! Muli nagbabalik ang Kaya Natin To Kids. Kasama niyo pa din kami ang inyong nakakwentuhan ngayong linggo ng umaga. Ako si Princess. At syempre, ako si Salome. At ako naman po ang inyong Tita Jang Monte. At mayroon tayong ilang mga announcements ngayong araw. Sa darating na ika-28 ng Hulyo, Sabado, magkakaroon ng outreach program ang Little Deeds for Little Kids. Magbibigay ng tulong ang LDLK sa mga bata mula sa Vitas Tondo. At sa pamamagitan nito ay magbibigay sila ng school supply sa mga batang may edad na 7 hanggang 13 taong gulang. Ang LDLK ay nakikipagtulungan sa ARCSEA, Association for the Rights of Children in Southeast Asia, at samahan ng mararitang kababaihang nagkakaisa o sama ka na para sa proyektong ito. Yan. Hello kay Tito Joseph Kataan at kay Tita Christina Pahati. Maraming salamat sa inyo at sa Little Deeds for Little Kids o LDLK. Para sa napakagandang proyektong ito,
Sana sa susunod ay sa iba pang komunidad naman, katulad sa amin, sa Tatalon at iba pang mga lugar. Tita Jang, Salome, narinig niyo ba yung balita kanina ni Tita Nes? Magkakaroon pala ng SONA bukas, ano? Oo nga, Tita Jang. Ano po ba ang SONA? Saka, bakit mayroong SONA ng mamamayan? Napakaganda ng mga tanong ninyo, Princess at Salome. Siguro marami din sa ating mga tagapakinig. Gusto rin malaman kung ano ba yung SONA at kung bakit sinasabayan ito ng SONA ng mamamayan. Tamang-tama yan dahil sasagutin yan ang bisita natin ngayong linggo sa ating segment na Usapang Bata. Kilalanin na natin siya, mga friends, kasi excited na din akong makakwentuhan siya. Ayan, mga kaibigan, ang atin pong makakasama ngayong umaga ay walang iba kundi si Tita Melissa San Miguel, ang Executive Director ng Salin Lahi Alliance for Children's Concerns. Magandang umaga, Tita Melissa. Magandang umaga mga bata, lalo na sa'yo, Princess Salome, at syempre kay Miss Jang Monte. Good morning. Magandang umaga din sa'yo, Melissa. At syempre, kanina pa narinig mo naman yung tanong ni Salome at saka ni Princess, di ba? Ano ba itong SONA at ano ba yung SONA ng mamamayan? Bakit magkaka-traffic bukas sa Commonwealth at bakit busy-busy si Tita Nes sa Gabriela office? Pero bago mo ikwento yan, matanong ka muna namin, ano ba itong Salin Lahi kung saan ka nanggaling? Sige. Ang Salin Lahi ay isang pambansang alyansa ng mga organisasyon at mga programa na nagtataguyod para sa karapatan at kagalingan ng mga bata. Marami itong ginagawa, no? Isa sa mga ginagawa niyan, syempre yung regular na paglulunsad ng mga kampanya o advocacy para lalong iparating sa mga kinauukulan ano ba yung kasalukuyang kalagayan ng mga bata. Nakikipag-usap din kami sa iba't ibang networks at iba't ibang kaibigan na organisasyon pa para sa lalo pang pagsusulong ng karapatan ng mga bata. At higit sa lahat, nagbibigay kami ng mga pagsasanay sa mga Gabriela chapter sa iba't ibang komunidad dito sa Quezon City, Manila at sa ibang mga rehiyon upang sanayin yung mga children's committee na tinatawag o yung mga programa ng mga nanay para lalo nilang maisulong yung programa para sa mga bata. Tita Melissa, ano pa ba ang SONA at anong mga nangyayari dito? Ang SONA, batay sa batas sa ating konstitusyon, regular yang inilulunsad tuwing July. Batay sa ating konstitusyon sa Artikulo 7, Section 23, inilulunsad ang SONA tuwing ikahuling linggo, Lunes. Actually, ikahuling Lunes o ikatatlong Lunes ng July para magbigay ng pagkakataon sa presidente upang ipahayag niya ano yung mga nagawa niya sa loob ng isang taon at ano yung mga tunguhin niya sa susunod. Pagkakataon ito sa mga presidente para tipunin ang lahat ng mga nasa matataas na posisyon ng pamahalaan para ilatag at bigyan ng diin para sa atin, para magbigay ng mga ilusyon o pambobola kung ano ba yung kalagayan ngayon ng mamamayang Pilipino. Ganun po pala yun. Bakit po may naririnig kami sa ulat kanina na sasabayan daw po ito ng SONA ng mamamayan? Oo, laging ginagawa natin na tuwing nagsasalita ang presidente para ipahayag ang mga nangyayari daw, sa labas ng Kongreso, particular dyan sa batasan, naglulunsad ng SONA ng mamamayan. Ang iba't ibang sektor, kasi alam natin sa karanasan na sa loob ng Kongreso, particular yung sa House of Representatives, parang nagmimistulang circus ang nangyayari sa loob, nagpapagandahan ng mga damit, kung sino ba ang mga gumawa ng damit, at kapag nagsalita na ang presidente, puro ilusyon yung sinasabi niyang umangat na ang kabuhayan. Sa labas ng Kongreso, ipinapakita ng mga representative o ng mga tagapagsalita ng mga iba't ibang organisasyon ano ba yung tunay na kalagayan ng mamamayan. Lagit-lagi, katulad ng sinabi ni Tita Nes kanina, nagmamarcha ang iba't ibang organisasyon sa pangunguna ng bagong alyansang makabayan, ang Gabriela at iba't ibang sektor kasama ang mga organisasyong pangbata para ibahagi, isigaw, ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng mamamayang Pilipino?
Ganun po ba? Tita Melissa, ano po ba ang totoong kalagayan ng mamamayan? Magandang tanong yan, Princess, Kasi bilang kayo, mga bata, nandito kayo, pinapakita niyo yung karapatan ninyo, at basically, may pagkakaalam na kayo kung ano yung kalagayan ng mamamayan. Pag sinasabi kasi nating mamamayan, sino ba tong mga mamamayan na ito? Yung binabanggit ngayon na populasyon na 94 million ang buong mga tao, yung pinakamarami dyan, yung mamamayan nating binabanggit, yung pinakamarami. Ito yung mga magsasaka, ito yung mga manggagawa. Ano ba yung kalagayan ng mga mamamayan na ito, yung mga magsasaka? Hanggang sa kasalukuyan, maraming mga magsasaka ang walang lupang masaka. Sila yung nagtatanim ng kakainin natin, pero wala silang makain. Sabi nga sa Negros, kahit yung nanay ng kasalukuyang presidente na si Noynoy Aquino, yung programa sa reforma sa lupa, napatunayan na yung CARP na yan, lalong nagpatuloy o lalong tumindi yung pagmamay-ari ng mga asinderong katulad ni Noynoy. Sa Negros Occidental pa lang, 41% daw ng mga beneficiaries ng agrarian reform ay binawian ng lupa kasi dun sa mga opsyon ng SDO na ginagawa nila sa Hacienda Luisita. So, yung mga manggagawa naman, binabarat, patuloy na binabarya-barya at ginawang hulugan yung napakakarampot na sahod ng mamamayan. Yung maliit na sahod na 446 na tinatanggap ng mga manggagawang regular, sa totoo lang, napakalayo nito doon sa 1,016 pesos na kailangan ng isang pamilya para makaagapay doon sa sobrang taas ng bilihin. So, ganito yung kalagayan ng mamamayan na hindi tinutugunan ng kasalukuyang presidente. Ang lungkot naman nun. Oo nga, nakakalungkot. No? Pero kung iisipin na parang napakalungkot siya para sa mga manggagawa, malungkot siya para sa mga magsasaka, ang mga bata ba, katulad ni Princess at ni Salome, at ng mga batang nakikinig ngayon sa Kaya Natin to Kids, apektado ba sila ng ganitong kalagayan na binabanggit mo, Tita Melissa? Oo, super apektado, no? Kasi yung sinasabi nating mamamayan, nasan ba yung mga bata? Ang mga batang ito ay matatagpuan doon sa pinakamalaking bilang ng mga mamamayan. Anak sila ng mga magsasaka, anak sila ng mga manggagawa, at anak sila ng mga nasa maralitang lungsod. Katulad ng pinanggalingan nyo sa Salome sa Princess, galingan sa mga tatalon, na yung mga magulang, walang regular na na sahod, walang regular na kita, at laging nangangamba doon sa demolisyon na ginagawa ng kasalukuyang presidente natin. So, affected talaga ang mga kabataan, ang mga bata. Kaya, sa mga pagkakataong ganito, sa SONA, ang mga bata din ay sumasama para ipakita yung kanilang mga kalagayan. Yan. Nako. Bago pa mapasarap ang ating kwentuhan, time check po muna tayo. Ang oras po natin ngayon ay 10:28 ng umaga. Mga friendship, kung meron kayong gustong itanong at komento sa ating kwentuhan ngayong araw tungkol sa kalagayan ng kababaihan at bata at sa SONA na magaganap bukas, mag-text lang o kaya ay tumawag. At muli, ang ating text lines. Kung kayo ay Sun subscriber, 0923-911-8899. At kung Globe naman ay 0927-863-7771. At kung Smart ay 0921-431-1044. Meron po ba kayong gustong iparating kay Pangulong Noynoy Aquino para sa SONA bukas? Sabihin nyo rin yan at aming ipapahayag dito sa ating programang Kaya Natin to Kids. At nako, may nagpapabati. Sino yan, Salome? Yan, pabati daw po si Calio Padolina ng Kilala ko yan. Si Tito Kaloy. Tito Kaloy Padolina ng CDRC. Magandang umaga sa iyo at maraming salamat sa pakikinig. Si Igo po ang may kasalanan kung bakit napakaganda ng spelling ng iyong pangalan sa umagang ito. Ganun din, binabati natin magandang umaga si AL at si Andres Guevara. Good morning sa inyo. Cute mo na ngayon, Andres. At gayon din, si Tito Louie Eslao, ang musical director ng Sining Lila. Naalala niyo si Tito Louie? Opo. Napakahusay talaga. Kasama natin siya doon sa training para dito sa broadcasting training. Gayon din si Lana Linaban, si Tita Ailek at si Tito Carlo. Gayon din si John, si Emily, si DJ, si Vian, at si Ten, si Kagawad Libis. Diyan, sa Batibot, sa Marikina. Magandang umaga sa inyo. At
si Misty at si Hazel. Ang mga naglulusugang board ng PAI nga ba? Ng Arxea pala. Naglulusog ang board ng Arxea, si Misty at si Hazel. Magandang umaga sa inyo. At, nako, ang bilis ng oras, pero kung kayo naka-online, pwede rin kayong mag-tweet sa twitter.com/kayanatintokkids. I-follow nyo kami. Pansamantala, magpatalastas po muna tayo. Break. Ay, asa na ang break? Ayan. Ilan sa mga laganap at seryosong sakit tuwing tag-ulan ay nakukuha sa kontaminadong inuming tubig. Kung may napapansing pagbabago sa kalidad ng iniinom na tubig, lalo na pagkatapos ng baha, mas mabuting ito'y pakuluin muna o mas mainam na magdala ng sample ng tubig at ipasuri ito sa kinauukulan. Ngayong panahon ng tag-ulan at bagyo, mag-ingat tayo. Isang paalalang Taha! RMN! Radyo mo nationwide! O, class, tagulan na. Anong dapat ihanda? Ma'am, kapote. Check. Umbrella? Check. Jacket, ma'am. Okay, check. Ang mga laging handa, no matter what happens, siguradong nakatatak! RMN. DZXL. Itatak mo sa bahay mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa sasakyan mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa opisina mo. RMN ang radyo mo. Itatak mo sa radyo mo. DZXL. One more time. DZXL. Sa radyo mo. Ang Binghinang Laya ay binuo noong 2001 bilang pangkulturang grupo ng mga bata sa Catalon na anak ng mga miyembro ng Gabriela. Ang unang workshop nila ay para sa pagbuo ng presentasyon sa launching ng Kaya Natin to Kids. Nakailang beses na din silang nakapagtanghal sa mga marcha ng Gabriela sa Catalon bilang bahagi ng paghahanda para sa SONA at nagtanghal sa programa ng SONA noong 2009. Nakapagtanghal din sila sa showtime ng kanilang presentasyon na Ang Bata at napiling beneficiary ni Ann Curtis sa anniversary celebration ng show dahil ang presentasyon daw nila ang pinakaiyakan niya. Sa komunidad, ang Binghinang Laya ay laging kasama ng Gabriela sa kampanya sa iba't ibang issue, lalo na sa karahasan sa mga bata. Lagi silang magtatanghal sa mga programa sa komunidad, katuwang ang Gabriela, itinatalaganap ng Binghinang Laya sa komunidad ang karapatan ng mga bata. Ang Binghinang Laya ay Talon, Quezon City, mga huwarang bata. Kami ang mga tagapagmana ng mundo. Piling kami sumasaling sa tinig nyo. Narito pa din tayo sa isang napakagandang kwentuhan kasama si Tita Melissa San Miguel ng Salin Lahi Alliance for Children's Concerns. Kasama niyo kami. Siyempre ako, si Princess, si Salome at si Tita Jang Monte. Walang iba kundi dito sa ating programa, ang Kaya Natin to Kids! Ayan, kanina napag-usapan natin kung ano ba yung magaganap bukas sa State of the Nation Address at kung ano nga ba yung kalagayan ng mamamayan. Dahil nga ito ay kinuwento sa atin ng ating panauhin na si Tita Melissa San Miguel ng Salin Lahi. Tita Melissa, maaari mo po bang ikwento kung ano ba talaga ang mga nagiging problema ng bata dito sa ating bansa? Sige. Napakahirap ng kalagayan ng mga bata kasi nga nakapaloob sila doon sa
pinakanaghihirap din ng mga pamilya dito sa ating bayan. Particular, yung kalagayan ng mga bata, kahit sa mismong datos ngayon ng gobyerno, naglabas sila ng bagong data sa ilan na nga ba yung bilang ng mga batang lumalahok sa paggawa o yung tinatawag nilang child labor. Lumaki sa 5 milyon ang bilang ng mga batang lumalahok, no, sa paggawa. O ibig sabihin, sila yung mga pamilya o sila yung mga batang napipilitang magtrabaho sa murang edad pa lang para makadagdag ng pera para sa pagbili ng mga pagkain para sa pamilya, yung mailagay dun sa hapagkainan. Lumalaki rin yung bilang ng mga batang nai-involve sa prostitution. Alam nyo ba, mga kids, number 4 ang Pilipinas sa may pinakamaraming bilang ng bata na nai-involve sa prostitution. Tapos, itong ating pamahalaan, nailista na siya sa international na wala siyang ginagawa kaugnay sa paano ba parurusahan yung mga nahuhuling sex trafficker o yung mga child offenders na binabanggit. So, ang nangyayari, parang nagpapatuloy, no? Lumalaki rin yung bilang ng mga batang nai-involve sa krimen. Ito yung tinatawag natin, yung batang hamog o yung mga batang nagnanakaw. Pero, alam ng gobyerno, sa batas niya mismo, doon sa sinasabing Republic Act 9344, narinig niyo na ba yan? Okay. Yun yung Juvenile Justice Welfare Act. Alam ng batas na yung mga batang ito, supposedly, kaya nila ginagawa yung krimen kasi matindi rin yung kahirapan na nararanasan nila. So, lumalaki yung bilang ng mga batang nai-involve sa krimen, pero ang ginagawa ng gobyerno, imbis ang tulungan niya yung mga batang ito, nang naaayon sa batas, bigyan niya ng budget, ang ginagawa, gusto nilang ibaba yung edad para parusahan at siguro gusto talaga nilang ikulong. Gusto nilang i-shortcut itong batas na ito. So marami, no? Lalo't higit, itong unang kwarto ng taon ng 2012, alam nyo ba, mismong mga bata, inaatake, no, ng kasalukuyang presidente. 5 bata na yung nilalabag ang karapatang mabuhay. 5 bata ang biktima ng pagpaslang. Sa panahon mismo ni Pinoy, itong huling kwarto lang o yung January to March ng kasalukuyang taon. Ibig sabihin, sa mga ginagawang polisiya ng pagpapahirap ng kasalukuyang presidente, direktang naaapektuhan ang mga bata. Nandoon siya, lumalahok siya sa pagtatrabaho para makapagbigay ng pagkain, nai-involve siya sa krimen. Yun, no, nakakatakot kasi lumalaki yung bilang ng prostitusyon at yun nga, hanggang sa kasalukuyan, nagpapatuloy yung atake sa mamamayan kung saan ang mga bata hindi siya ligtas, kundi direkta siya, no? Pati yung mga eskwelahan nila doon sa mga probinsya, alam niyo ba, ginagawang barracks ng mga sundalo doon sa iba't ibang rehiyon natin. Paano sila nakakapag-aral kung ginagawa ng barracks yung mga eskwelahan nila? Wala na, nahihinto ang kanilang pag-aaral. May 2 tayong kaso ng ganyan, yung documented cases natin. Iba pa yung mga ulat ng mga rehiyon. Nangyari ito sa Sarangani, kung saan yung preschool o yung alternative learning school natin doon ay nilapitan sa mismong pader at hinaras-haras yung ating mga guro at mismong mga estudyante, mga bata natin doon, kung saan napilitan yung eskwelahan na itigil ito. Pati yung Alcadev na nasa Surigao, napilitan, no, halos taon-taon hinaharas at pinapatigil. Dahil nga, sinasabi, sila ay mga laban sa gobyerno. Mga bata daw na laban sa gobyerno, no? So, nag-aaral sila? Yun, ewan ko sa gobyernong ito, no, parang wala na yata sa wastong pag-iisip na mismong mga bata at mga programa ng mga organisasyon para angkupan yung walang interes ng gobyernong itong tugunan yung mga serbisyo ng edukasyon. Gumagawa na nga ng efforts yung mga iba't ibang NGOs, mga people's organization para angkupan yung kawalan, no, ng serbisyo. Ito pa yung kapalit na ginagawa ng gobyerno, ang dahasin, pahintuin at yun, alisan ng budget yung mga serbisyong ito. Tita Melissa, sa dami po ba ng problemang sinabi nyo, ano po ba yung ginagawa ng gobyerno? Ay, nakakalungkot naman talaga. Unang SONA pa lang ni Pinoy, 2010, July 2010, pinakita niya na sa atin na yung programa niya, yung platform of governance na binabanggit niya, yung tinatawag niyang Philippine Development Plan, and mahigpit na nakaangkla dun sa matunog na PPP. Yung kanyang centerpiece program, ito daw yung pangunahing programa niya, yung Public-Private Partnership.
na binabanggit ni Pinoy, na kung sa atin, sa lengguwahe natin, simpleng ugnayan ng pampubliko at pangpribado at mga pribadong sektor. Pero sa lengguwahe nga natin, simpleng pagsasapribado ito ng mga ahensya at serbisyo ng gobyerno sa mga pribadong sektor. Pag sinabing pribado, actually, mga negosyante ito. Ibig sabihin yung mga serbisyo, dahil negosyante na yung hawak, magiging negosyo siya, hindi na siya serbisyo. Ibig sabihin, pagkakakitaan na ng pribadong sektor. So, imbis na tugunan yung batayang pangangailangan ng maraming mamamayan na magsasaka lupa sa magsasaka, makatarungang sahod sa mga manggagawa, ang ginagawa ni Pinoy ay mga programang hindi para sa magsasaka at manggagawa kasi yung mga agencies nga partikular. Meron ngayong House Bill 6069 o yung corporatization ng mga pampublikong ospital. Balak nila yung 26 hospitals natin, public hospitals, isa sa pribado ito. Ibig sabihin, private na yung magmamay-ari ng mga yan. Paano na yung mga nanay natin na hindi nga mapagkasya yung kakarampot na kinikita ng kanilang pamilya? Paano na magpapacheck up? Paano na pag nagkasakit yung katulad yung mga bata? Hihintayin na lang na mamatay? So, ganun yung ginagawa. Yung K-12 program, so ito yung mga particular na programa ni Pinoy, yung ginagawa niya, na sabi niya, solusyon, yung K-12. Yan ay kinder. Yung kinder. Tapos yung 12, imbis na 10 taon na lang yung edukasyon ng basic education hanggang high school, gagawin yan 12 taon na daw. Kasi tayo na lang daw sa buong Asia ang hindi sumusunod sa pamantayan nung laki nung bilang ng taon, no? Pero hindi naman niya binabanggit na tayo lang din sa Asia yung may pinakamaliit na budget sa edukasyon. Sa mga nanay at sa mga bata, hindi kinikilala ni Pinoy na kaya hindi nakakatapos yung mga anak sa sobrang kahirapan. Kaya yung 2 taon na dagdag sa pag-aaral, ibig sabihin, sa aming mga nanay, sa inyong mga nanay, dagdag na gastos yan para sa atin. Napaka-ambisyosong programa na hindi tumutugon sa ang panawagan ng mga nanay, ang panawagan ng mga guro, mismong guro, ang panawagan ng mga bata. Dagdag na budget para sa edukasyon. No? Libre nga dapat yung edukasyon pero alam niyo ba mga kids, na may pag-aaral yung isang grupo ng mga estudyante sa bawat isang taon daw, kailangan ng pamilya, kailangan ng nanay at tatay nyo ng 12,090 pesos para mapagtapos niya ng isang taon yung kanyang isang anak na nag-aaral. Isang taon lang yan. Isang taon sa pampublikong eskwelahan. Ibig sabihin, pag dinagdagan pa niya ng 2 dagdag na taon, hindi nga mapagtapos kasi sobrang taas ng gastusin kaakibat ng libre tuition, pero ang daming miscellaneous fee, PTA, diba? Projects. So, ang dami-daming ginagastos. So, dagdag talaga na pasanin. So, ito yung mga partikular na tugon, ng gobyerno, partikular sa mga bata na batay sa amin, sa salinlay, sa pagsusuri namin, hindi ito tumutugon doon sa mga batayang problema talaga ng mga batang anak ng pinakamaraming mamamayan na magsasaka at manggagawa at mula sa maralitang lungsod. Ang sakit-sakit sa ulo, ang sakit sa bulsa. Ano ba yung mga programang yan? Pati yung mga nagtitext sa atin, sabi ni Tito Edgy Uyanguren na nakikinig ngayon, ang Ayan Lumad School sa Lianga, Surigao ay ginagawang barracks at hinaharas ang mga teachers ng military. Bakit hindi ito mapigil ni Pinoy? Kawawa naman ang mga batang katutubo, hinaharas nga ang mga teachers. At ayan, nagpapabati rin dahil nga nakikinig si Tito Edgy, nakikinig rin si Tita Gleng, si Tita Judith, at ang kanilang napakagandang aso na si Patrash. Gayon din si Tita Arlene Maglunsod at si Congressman Joel Maglunsod ng Anak Pawis Party List. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nako, napakarami ng problemang sinasabi ni Tita Melissa. Kapos na kapos pa rin yung ibinibigay na serbisyo sa mamamayan. Ano bang gagawin natin dyan para sa SONA, Tita Melissa? Sige, sa bahagi ng salinlahi, marami kaming ugnayan sa mga organisasyong pangkababaihan sa Gabriela. Tuloy-tuloy kaming nagsasanay sa kanilang mga nanay o yung mga nangangasiwa sa Children's Committee, programang pambata.
Itong SONA pa lang, naglunsad kami ng workshop sa District 2, particular sa may Batasan, tapos naglunsad din kami ng workshop kahapon lang sa Tondo para ipaliwanag sa mga bata, kasi naririnig nila yan sa news magsasona, pero ano nga ba yung SONA para sa mga bata? So sa pamamagitan ng mga palihan, sa pamamagitan ng mga laro, pag-arte, na ipapakita ng mga bata na yung SONA pala na sinasabi ni Pinoy na report para sa mamamayan, parang mga ilusyon. Kaya sa pamamagitan ng mga workshop na ipapakita ng mga bata ano yung totoong kalagayan namin bilang mga bata, bilang bahagi ng mga pamilya sa komunidad. Ano ba talaga yung nangyayari? So workshop yan, naglulunsad kami, theater, at lumalahok mismo yung mga bata sa SONA. Yung bang nabanggit mo kaninang kalagayan, Tita Melissa, nakikita rin yan araw-araw ni Princess at ni Salome doon sa kanilang mga komunidad. Ganon din ba? Opo, ganon din po. Kumbaga, sa Tatalon, ano ba yung nakikita niyong kalagayan din ng mga bata? Tumutugma ba ito dun sa mga kinikwento ni Tita Melissa kanina na sitwasyon ng mga bata na wala ng access sa edukasyon, hindi na makapasok sa eskwelahan o hindi matustusan ng kanilang magulang yung kanilang pagpasok? Ganun nga po, Tita Jang. Sobrang madaming naghihirap po talaga ng mga pamilya doon sa aming lugar. Katulad na lang po nung nakaraan, marami pong kabataan sa aming lugar na nangangalakal na lang para makadagdag ng budget sa pamilya, para magkaroon sila ng pagkain sa pang-araw-araw. Lalo na po sa mga kalsada, marami pong nagtitinda yung mga batang nagtitinda para magkaroon ng kita, para maidagdag pagkain sa kanilang pamilya. At yung pangangalakal at pagtatrabaho na yan, umulan at umaraw, nakikita ko yung mga bata, busy pa rin, di ba? Paano yan pag nauulanan sila? Ano nang nangyayari? Yung iba po kasi sa amin, yung iba po nagpupunas ng basahan sa paa sa jeep, tapos papambili lang nila ng pagkain. Tatanungin kung asan magulang nila, hindi nila masagot-sagot. Ayan, napakalungkot, ano-ano na ang ginagawa ng mga bata para lang yung pang-araw-araw na makaagapay sa hirap ng buhay at nawawalan sila nung tinatawag na childhood. Dapat naglalaro at nag-aaral ang mga bata, hindi pa nagtatrabaho. Napakalungkot ang nangyayari, lalong-lalo na sa pamayanan natin at sa mga batang Pilipino. Pero, bago tayo malungkot ng tuluyan, ano bang pwede nating medyo pampasigla naman sa araw na ito? Pero bago tayo malungkot ng tuluyan, pakinggan muna natin ang protest version ng awiting Price Tag na ginawa ng Sining Lila. Okay, mga kumare, lapit na at makinig. Get ready! Sa taon na sinilang sa kwento, wala ka rin pagwaro. Kaya first ang bayanada, wala siyang Aquino. Patuloy ang lahat ng presyo, ng bilihan sa servisyo. Nakapakaw ang tao, walang maparaw, sa mga Pilipino. Everybody looks to the right, everybody looks to the right. Matawid na lahat, kinalaman
Nako, yan ang ganyan ang mga sample at pangilitin ng sining lila tuwing may pagkilos, ano, mga masisiglang awiting makabuluhan, ano, at para sa mga kababaihan at para sa mga bata. Nagpapasalamat tayo sa sining lila at nako, inaabangan natin ano na naman kayang hit song ang hatid ng sining lila bukas sa State of the Nation address ng mamamayan. Ayan, sumama po tayo bukas at sumama din po kayo sa aktibidad ng mga ng salin lahi. Yung mga binabanggit na workshop kanina ni Tita Melissa, hindi ba? Apo. Siyempre, kasama pa din natin si Tita Melissa ng Salin Lahi at ang inyong magagandang anchors. Siyempre, ako si Princess. At siyempre, ako muli si Salome. At ako naman po si Tita Jang Monte para dito sa ating palatuntunan. Ito ang Kaya Natin To, Kids! Ayan, matanong na natin si Tita Melissa. Tita Melissa, ano bang mga panawagan bukas ng Salin Lahi at ng mga kabataan, mga bata, mga nanay, para dyan sa State of the Nation address? Siyempre, sa Salin Lahi, kasama ang mga organisasyon ng kababaihan sa pangunguna ng Gabriela, pangunahing bitbit namin ngayon ang paninindigan para manawagan itigil ang implementasyon ng ambisyosong K-12 program dahil ang dagdag na 2 taon sa eskwelahan ay dagdag na gastusin para sa aming mga nanay. Kasama rin kami sa panawagan ng Gabriela doon sa pagtigil doon sa corporatization ng mga pampublikong ospital, yung 26 na hospitals. Kaya nananawagan kami ng libre na serbisyong panlipunan, angkop, batayan at kagyat na budget para sa lahat ng serbisyong panlipunan. Kaya sa totoo lang, bukas pala sa SONA mismo, 2 grupo ng mga bata ang magpapalabas sa SONA ng kanilang kulturang pagtatanghal. Ang isa ay nasa LITEX, ipapalabas nila ang kanilang skit o theater production kaugnay sa pagtutol sa K-12 program at yung isa ay mismong sa programa sa may harapan, sa malapit sa batasan mismo. So 2 grupo ng mga bata ang magpapalabas. Galing. Oy, makakapasok kaya yung mga bata doon? Hindi, para lang i-ano natin yung mga nanay na nakikinig, ano, hindi ba yan nakakatakot para sa mga bata, yung lumahok sa mga pagkilos? Lagit-lagi sa gabay ng mga organisasyon ng kababaihan ng Gabriela, pinangangalagaan ng Gabriela, ng Salin Lahi at iba't ibang miyembrong organisasyon niya ang kapakanan ng mga bata. At lagi naman din kumikilos tayo, mapayapa tayong kumikilos Kung sa mga panahon nagkakagulo, lagit-lagi nating inuunang proteksyonan ng ating mga bata, nilalabas natin yan. At higit sa lahat, ang mga kaguluhan ay nangyayari sa hanay mismo ng mga kapulisan at hindi sa atin dahil tayo'y mga disiplinado at organisado. Huli na lang, bakit mahalagang sumama at makita itong mga pagtatanghal ng mga bata at marinig itong ipapahayag na sa SONA ng mamamayan, Tita Melissa? Dahil sabi niyo nga, ang mga bata ay may boses at may karapatang lumahok at ipakita ang kalagayan, kaya napakahalaga na maipakita ang kanilang kontribusyon at pagtutol doon sa isang programa talagang na malaki ang epekto sa kanila. Kaya iniimbitahan namin ang lahat ng mga organisasyon, ang mga individual child rights advocate, magkita-kita tayo bukas sa SONA, kasama natin ang ating mga anak, kasama natin ang iba't ibang organisasyon para lumahok sa SONA. Narinig natin si Tita Melissa San Miguel, ang Executive Director ng Salin Lahi Alliance for Children's Concerned. Maraming salamat po! Maraming salamat sa inyo, mga kids! Napakaganda ng ating naging kwentuhan ngayong araw ng linggo. Nag-enjoy ba kayo, Salome, Princess? Ako po, syempre, nag-enjoy. At the same time, maraming natutunan mula kay Tita Melissa. Natuwa naman ako kanina kasi nasagot yung mga tanong namin kanina. Nako, ang dami-dami yatang nakikinig sa atin at nagpapabati. Batiin nyo nga, Princess, Salome. Pabati kay Nanay Amanda ng Sama Ka Na. Happy birthday kay Baby Lee noong July 15 at kay Galfin sa July 25. Pabati mula kay Nanay Mal. Happy birthday sa inyo, Baby Lynn at Galfin. At, meron pang isang nagbe-birthday. Sino yan? Happy birthday kay Liza mula kay Lana. Hello, Tita Lana, at maraming salamat sa iyong pakikinig ba? Birthday pala ni Liza ngayon, ano? At sino pa bang nagbe-birthday sa araw na ito? Babatiin ko po si Kuya Jong Bukala, happy birthday po sa darating na 24. At saka kay Patricia Bukala at kay Robert Angelo Bucalas sa darating din po na 24. Magka-birthday sila. Tsaka binabati ko din po yung family, Tree Honesty family. Yan, mga classmate ko po yan. Sila Jamil Jangas, binabati ko po. Tsaka sabi po ni Tito Rodel, pabati din daw po siya
Si Tito Rodel, si Tita Abeng, si Habagat at si Amiha, nakikinig po sila ngayon. Hi po! Tapos sa Nanyos family, syempre mga family ko, pinabati ko kayo. Tsaka yung mga kagrupo kong dancer, ecstatic wow, may practice tayo ha! Wow! Yan. Maganda yung masampulan tayo dito ni Salome ng mga kanyang moves. May dance group pala ito si Salome. Princess, may babatiin? Binabati ko po yung Bruce family, yung family ko. Siyempre, ingat kayo. Yun lang. Advance happy birthday sa tito ko, kahapon. At ito pa, si Arnel 14, Mamo Clans, si Archers 808. Nako, ito yata yung mga aktibong nagte-text at nagko-comment at nagchat-chat. Ganun din si Lana. Nakakarami ka na, Lana. Dami mo na kanina pa. Binabati natin yung mga taga Gabriela Vitas. Aktibong-aktibo sila kahit linggo, gumagawa ng placards at nakikinig sa Kaya Natin To Kids, especially kay Apyong na nagpipinta. Nako, paghusayan mo yan at galingan mo ang mga napakagandang mga placards. Gayun din kay Jane at kay Trixie, kay Iboy Tolentino, Nanay Pining at sa buong pamilya Tolentino dyan sa Marikina. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa Kaya Natin To Kids. Binabati ko nga rin po pala si Joyce Andales. Sorry, kanina nauna kami. Yan, thank you sa paghatid kay Princess. Ayan, maraming salamat. Gayun din, binabati ko yung mag-ama ko, nakikinig. Hi, Viel! Sana pag-uwi ni Mami, wala nang ubo, ha? At saka, binabati ko rin ang nanay at tatay ko na nakikinig sa pamamagitan ng live streaming. At, pakibati ang pamangkin ko na si Nico at si Bea at Gibran. Natutol din sa K-12. Aba, magandang-maganda yan, ha? Bea at Gibran. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Binabati rin natin si Tito Jessie, si Mine, at si JM. Magandang umaga sa inyo. Magandang linggo ng umaga. Kahit umuulan, aktibong-aktibo na nakikinig dito sa Kaya Natin To Kids. Si Dimple, si Tess, si Ness, at si Mads. Nako, busy-busy sa pagpapractice ang Sining Lila, I'm sure. Binabati ko din po pala yung Tito Alan ko, na asawa po ng Tita Lalene ko na nandito ngayon. At syempre, nako, mag-aalas 11 na pala mga friends. At dito po nagtatapos muli. Nako, sino pa? Wala na. Baka may nakalimutan tayo, walang magtatampo. Next week, kung nakalimutan kayo, sa susunod na linggo, check ko, babatiin kayo. Mag-aalas 11 na kasi. At muling nagtatapos ang isang masaya at makabuluhan na episode ng Kaya Natin To Kids ngayong linggo. Pakinggang muli ang episode na ito sa ating YouTube channel. Bumisita lang sa youtube.com/Kaya Natin To Kids. Maraming salamat sa ating mga nakakwentuhan ngayong umaga at maraming salamat din syempre sa lahat ng nakinig. Tuloy-tuloy lang po ninyo kaming tsikahin sa Twitter. Bumisita lang sa www.twitter.com/Kaya Natin To Kids. Tweet lang ng tweet, mga friends. At syempre, i-like nyo rin po ang Facebook page ng Arksea sa www.facebook.com/Arksea Child Rights. Mag-iwan kayo ng mga komento o kahit tanong sa pamamagitan ng Facebook. At sama-sama pa rin tayong makinig, maaliw, maantig at may kinahok sa isang oras ng natatanging programa ng mga bata para sa mga bata kasama ang kababaihan at pamayanan. Ito ang Kaya Natin To